Magandang araw, Math Learners! Welcome back sa ating math tutorial. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa division of algebraic expressions. Kailangan natin ng quotient rule para maintindihan natin ang concept ng lesson na ito. Ang quotient rule, kapag nagde-divide ka ng parehas na variable, ang gagawin mo sa exponent ay iyong ipagmaminus. Halimbawa, m raised to 5, n raised to 7, o raised to 3, all over m raised to 4, n raised to 3, o raised to 3. So by applying quotient rule, kailangan muna natin maganda ng fraction bar. Ang purpose nito ay para malaman natin kung saan natin tamang ilalagay ang variable. Halimbawa, sa m raised to 5 divided by m raised to 4. Maglalagay tayo ng m kung saan merong may malaking exponent. So dahil ang m raised to 5 ay mas malaki sa m raised to 4, ilalagay natin ng m dito sa itaas. Tapos, kailangan lang natin ipag-minus ang kanilang exponent. So we have 5 minus 4. Sunod naman sa n. Saan natin ilalagay ang n? Sa numerator or sa denominator? Tama. Ang tamang sagot ay sa numerator. Tapos ilagay natin ang 7 minus 3. And as you can see, parehas tayo ng exponent dito sa variable ng o. Kapag ganito ang situation, ang ibig sabihin, the answer is equal to 1. Or simply, kailangan na lang natin sila gamitan ng cancellation method. At dahil walang natira sa ibaba, maglalagay tayo ng 1. Then let us simplify. We have m 5 minus 4 equals 1. Then n, 7 minus 3 equals 4. So the answer is m n raised to 4. Another example. Negative 24, a raised to 4, b squared, c raised to 5. All over or divided by 8, a raised to 5, b raised to 4. Ang una natin gawin dito is to get the quotient of the numerical coefficients. Ang ating numerical coefficients ay negative 24 and 8. Negative 24 divided by 8, the answer is negative 3. Ang tanong, saan natin ito ilalagay? Kung sino sa dalawang ito ang may malaking absolute value, doon tayo maglalagay ng sagot. Dahil mas malaki ang absolute value ng 24 kaysa sa 8, sa taas tayo maglalagay ng negative 3. Then let us proceed to variable a. Dahil mas malaki ang exponent ng a sa baba kaysa sa exponent ng a sa taas, maglalagay tayo ng a sa baba. And then 5 minus 4. Dako naman tayo sa variable b. At dahil mas malaki ulit ang b ng exponent sa baba kaysa sa exponent ng b sa taas, maglalagay tayo ng b sa baba. Then 4 minus 2. At dahil wala naman tayong kasama para sa c variable, ilagay natin ito sa itaas. Then let us simplify. We have negative 3 c raised to 5 over a 5 minus 4 equals 1. b 4 minus 2 equals 2. So the answer is negative 3 c raised to 5 over a b squared. Dako naman tayo sa example number 3. Paano naman kapag tayo ay magdi-divide ng binomials sa monomial? Halimbawa, 8x squared plus 4x cubed divided by 4x. Ang kailangan lang natin gawin dito is to separate the terms. Una, we have 8x squared over 4x plus, pangalawa, ay 4x cubed over 4x. Then we can apply now quotient rule. So we have 8x squared over 4x equals 8 divided by 4 equals 2. Then x, 2 minus 1. And the answer is 2x. At ang pangalawa naman
ay 4x cubed divided by 4x. 4 divided by 4 equals 1. Then x raised to 3 minus 1. So the answer is x, 3 minus 1 equals 2. Therefore, 8x squared plus 4x cubed divided by 4x, the answer is 2x plus x squared. And another example, magdi-divide naman tayo ng multinomials sa monomial. So we have 12a raised to 5 minus 9a raised to 3 plus 6a raised to 2 divided by negative 3a raised to 2. Ganun lang ulit ang ating gagawin. Paghihiwalayin lang natin sila. So we have 12a raised to 5 over negative 3a raised to 2 minus 9a raised to 3 over negative 3a raised to 2 plus 6a raised to 2 over negative 3a raised to 2. Let us start. 12 divided by negative 3, the answer is negative 4. Then a, 5 minus 2 equals 3. Minus, sa pangalawa naman, 9 divided by negative 3 equals negative 3. Then a, 3 minus 2 equals 1. Plus, at sa pangatlong term, 6 divided by negative 3 equals negative 2. Then a squared divided by a squared equals 1 or cancel. Then let us simplify. We have negative 4a raised to 3 minus negative, so ito ay magiging positive. 3a plus negative, so ang magiging sagot ay negative. So we have minus 2. So ang sagot ay negative 4a cubed plus 3a minus 2. At para ma-check ang inyong natutunan sa lesson na ito, meron akong inihandang dalawang problems. Find the quotient of the following algebraic expressions. Pakisulat na lamang ang iyong sagot sa comment sections. At dito nagtatapos ang ating math tutorial. Paalam!